tourist visa galing ng Saudi Arabia ang susunduin natin ngayon dito sa Dubai Airport Terminal 1. At syempre, tatanungin natin kung ano ba yung mga documents na hinanap sa kanya at binigay niya sa immigration sa Saudi. At syempre, yung pagdating niya dito sa Dubai, ano naman yung mga papel na hiningi sa kanya para makapasok siya dito. So, samahan niyo ako at excited na akong tanungin at interviewin itong ating client na to na galing ng Saudi. So, halika na! Let's G! Ayan, hello po Miss Nanette. Welcome po dito sa Dubai. At kamusta naman po ang biyahe niyo? Very smooth po. Wala pong masyadong question, lalo na po sa Dammam. At dito po wala po. Wala. So ano lang yung documents na hinanap sa inyo sa immigration sa Saudi? Passport lang po at saka yung ticket. Ayan. So si Miss Nanette ay tourist visa galing ng Saudi. Dammam po, no? Dammam. Saan po muna kayo sa Pilipinas dyan? Cebu. Taga Cebu po kayo. Sa Dammam, ano ang trabaho niyo sa Dammam? Isa po akong domestic helper. Domestic helper. Ilang years na po kayo sa 6 years. 6 years. Ang tagal po. So bakit niyo naman naisipan na pumunta lang Dubai? Kasi may kaibigan po ako dito. May kaibigan po kayo dito. Tapos syempre gusto niyo mamasyal Yes po. sa mga dito, mga pasyalan like Burj Khalifa, yan, mga Burj Yes, Al Arab. Ayan. Pagdating naman po dito is ang susundo po sa inyo yung kaibigan niyo, no? Yes po. Yung kasamahan po dati sa Dammam. Sa Dammam din. Yes. So nauna po pala siya dito. Oo, nauna sa akin. Mga ilang taon na pong nauna? 2. 2 taon. Oo. So buti naisipan niyo pong pumunta dito sa... Siya po nagpursige sa akin na punta ka na dito, maghintay ako sa iyo. Then sabi ko sa amo ko mag-exit na ako. So bakit? Gusto ko pumunta ng Dubai. Sabi okay, ako yung magbabayad sa sa ticket at saka yung visa. Pinayagan po kayo. Opo. May mga ganyan po talagang mga amo na talagang sinusuportahan yung gusto at saka yung gusto mangyari ng kanilang mga worker. Sobrang bait naman po sa nila. Ano po ba to? Pamilya? Oo. Pamilya po sila. Tsaka ano pong ginagawa niyo dun sa bahay po? Nag-take care po ako ng special needs. Mga nagluluto po kayo? Mga Nagluluto ganyan. po ako. Lahat po, all around po. Well, ang tagal niyo po sa Saudi. Yes po. 6 years. Umuwi lang po ako, nagbakasyon po ako. Bali, 4 years straight ko po yung was uwi ako 2023. Balik po ako dito. Tinapos ko na lang pong 2 taon sa pagbalik ko. Punta po ako dito. So nagbakasyon pa po pala kayo sa Pilipinas? Yes po, sir. Ang bait po ng amo nyo kasi nakapagbakasyon pa kayo. Sobrang bait po. Dito naman sa Dubai, mga ka dito? Magpasyal ng kaibigan ko. Pasyal ng kaibigan tapos uuwi na po kayo ng Pilipinas? Opo. Kailan po kayo uwi ng Pilipinas niyan? April 15 po. Magbabakasyon lang po talaga kayo dito, no? Oo. Ang bilis. April 15, mga 1 week lang po. 1 week lang po kayo dito. Oo. Siyempre, miss nyo na po yung pamilya nyo dun sa Pilipinas. Ano po ba yung... 3 anak ko po. Ilang taon na po yung mga anak nyo? 15 po yung eldest ko. Pangalawa is 12. And then yung bunso ko is 9. Mga bata po. Ano pa? Lalaki, babae? 2 babae at saka 1 lalaki. Yung pag-alis ko, pa po, 7 years old pa yung panganay ko. Oo nga, no? Tapos yung maliit, Yung magti 3 years old. magti 3 years old. Yes. Buti uuwi na po kayo dyan. So pagdating naman po sa Pilipinas, ano po yung pagkakaabalaan nyo doon? Meron naman po akong mga rental gown, pero kung gustuhin ko pong bumalik, ay bumalik po. Rental gown. So ano po tawag dito? Gumagawa po kayo ng gown? Yes po, online. Online. Paano pong online? Pero gumagawa po kayo, nagtatahi po kayo ng Hindi gown? po, yung parang pinarintahan ko lang po yung mga gown ko. Yung mga ginamit nyo po dati. Tapos, ayos din po yun, ano? So, ibig sabihin, madami po kayong gown yan.
Hindi naman po masyado. Kayo nga sa Pag may event po, may debut, magre-rent po sila. JS. Yes po. Yan. Sana po maging okay kayo dito sa UAE, yung pamamasyal nyo. Kasi ang sarap po sa feeling nang nandito nakapunta kayo dito. Yes. First time nyo po bang pumunta ng Dubai? First time po. Nagtaka po ako pag bakit sasakay pa ako ng train? Saan ba ako pupunta nito? Susunod lang din ako sa Alon. Sasakay po kayong train? Oo, pupunta dito sa sa Terminal 1. Kasi ano po kayo, yung flight nyo kasi galing ng Saudi. Oo. So sumakay po kayo ng train. Kasi doon po yata kayo galing sa kabila eh. Oo. Dito po yung yung baba nyo sa Terminal 1. Yes po. Ano po nararamdaman nyo ngayon? Kasi syempre, Happy po. Super legit. super legit. Super 101%. Sino pong kausap nyo dito sa sa Aba? Yung ko si Sir Will at si Sir Ronil at ikaw po at saka yung Si Miss Ann. Yes po. Yan, si Kuya Well, si Ronel, si Miss Ann. Yes po, sir. Tsaka Ayan. ikaw po ngayon Ayun. nakita. Ngayon. Kasi Sobrang syempre, gwapo. ano yung una nyong gagawin sa Dubai? Unang gagawin ko po ay matulog muna ako ngayon kasi wala akong tulog. Parang 24 hours 7 po. 24/7 na wala po kayong tulog? Yes po. Kasi bago po ako nag-flight, nag-alaga pa po ako ng alaga ko nga may sakit po sa tiyan. Tapos, ang flight nyo kanina is alas 9. Opo. At hinatid ako ng driver is 4:30 kasi po may ihatid pa po siya ng iba yung estudyante. Kaya inuna ako. Sabi ng boss ko, iuna mo yun tapos saka na yung estudyante. Di ba? Napakabait po ng amo nyo. At Yes po, sir. hinatid pa po kayo. Pinayagan kayo na mag-Dubai. Yes po, sir. Lahat po. Simula po nagpa-print ako. Siya po, nandoon po siya sa akin. Ikot po siya ng ikot para maghanap ng para print sa ticket ko at saka visa. Ayan. Wow, ang galing. So, congratulations po kasi nandito na kayo sa Dubai at makakapamasyal na po kayo. Yes. Hindi na po kayo maghanap ng trabaho. Hindi naman po. So, ayun po. Mare-recommend nyo po ba yung Aba or Albaba Labiad? Yes po, sir. Recommend ko po. Dito na po kayo sa Aba, Albabalabyad. Dito na po kayo kasi dito na po ako sa Dubai. Yes. 101% po legit. Very smooth yung process. Ano lang po yung mga hinanap sa inyo dun sa immigration no? Ano lang po, passport at saka yung ticket. Yun lang po. Ticket. Hinanap po ba yung 3,000 dirhams? Hindi po. Hindi po hinanap yung Hindi 3,000 dirhams. Pati po dito, wala po silang hinahanap sa akin. Wala po. Binigay ko lang yung passport tapos binigay niya po ulit sa akin. Sabi niya, tingin ka sa camera, picturean kita. Nag-smile naman po kayo sa camera. Smile naman po siguro yun. Pero kung hinanap po yung 3,000 dirhams, ready naman po tayo. Ready naman. Ang daming pera ni ma'am. Hinihingi ko po sa amo ko yung end of service ko. Ayun. So, congratulations at sana maging okay yung pamamasyal nyo po dito sa Dubai. Sulitin nyo yung habang nandito po kayo. At lagi po kayong mag-iingat at salamat sa pagtitiwala po sa Aba or Albaba Labiad. Yes, At po, syempre, isa kayo sa patunay na nandito na kayo. Yes po, sir. Di ba? Yes po, sir. Ayan. So, thank you so Thank you. much. Much love and God bless. So, ayan, buti nagtiwala po kayo agad sa amin. Yes po, sir. Kasi sinusto ko po yung TikTok ni Sir Will. At saka yun sa YouTube po, sa Instagram, lahat sa Facebook. Saka po, nakabahan po ako nung naban po yung TikTok na. Tapos sabi ko, paano na to? Na-scam ako, ganun. Tapos nakita po kita. Sabi ko yun, hinahanap ko yung mga number mo nyo, ganun. Yung TikTok na bago, yung lumabas yung bagong TikTok nyo account. Yun po, kasi po, parang natruma po ako dati na na-scam po ako ng visa din. Na-scam po kayo? Yes, Kailan po kayo na-scam? Siguro mga 2021 po. 2021. Saan naman po kayo papunta nun? Dito po, saan? Sa Dubai? No po. Manggagaling po kayo ng Pilipinas? Paano po yun? Paano po kayong na-scam? Ano po yun, sabi niya na, send ko na daw yung pera kasi ipaprocess na nila yung visa ko.
Chat ako ng chat. Sabi, hindi naman po nagdalawang chick sa WhatsApp. Isa lang po talaga hanggang umaga, hanggang bukas. Ayun na po, binablock na po ako. Yan, kasi sa panahon talaga ngayon, napakadaming mga scammer Yes po, na sir. hindi mo malaman kung legit ba sila o hindi. Yes po, sir. Kaya nga lagi po naming tinatanong kung buti nagtiwala po kayo sa Yes po, amin, sir. di ba? Yung amo ko po, sabi niya, 5 beses siya nagsabi sa akin, sure po ba to? Because if I send already your money, 2,500, alas, sabi niya sa Yes. akin. Kaya ang ginagawa po namin, kaya ito, meron po kaming mga video sa YouTube, Yes po, sir. sa TikTok, sa Facebook, lahat po yan. Dinodocument po namin. At para malaman ng Parang mga proof po na legit. yan na legit. At syempre, ito na nga, dahil nandito ka na, na-interview kita. Yes po, sir. So, masasabi talaga ni Miss Nanette na legit yung Aba or Albabalab yan. Yes po, 100%. At saka Ayan. yung kasama ko doon, punta po siya dito. Pupunta rin siya dito. Yes po. Sabi niya, panoorin kita kung legit. Sige, Ayan. punta ka din pag nandoon na ako. So, ayan na nga, legit na legit po. At saka napakabilis pa ng process. Yes po. Siguro mga 2 weeks. 2 Ayan. weeks lang po. Siguro. Ayan. Si Miss Nanette po ay tourist visa. Galing po siya ng Saudi. Pero hindi po kami, hindi po kami Yes. nagbibigay ng trabaho. Yes po. Pinrases lang po namin ang kanyang tourist visa papunta dito sa Dubai. At mamamasya lang to si Miss Nanette. Uuwi na siya ng... Yes po. Very smooth. Yeah. So, thank you so much Thank po, you. Miss Nanette. Thank you so At- much, sir. Yeah. Sa ABA. So ayun na nga guys, successful na nakarating ang ating client na galing ng Saudi Arabia papunta dito sa UAE. At syempre, ang sabi niya is mamamasyal siya kasi gusto niyang makita ang Burj Khalifa, Burj Al Arab at kung ano-ano pang mga iba't ibang mga lugar dito sa Dubai. At ito pa, 1 linggo lang siya dito at uuwi na siya ng Pilipinas kasi gusto lang niyang mamasyal. So, kasi syempre kailangan niya umuwi ng Pilipinas kasi namimiss niya yung mga anak niya. And guess what? Na-scam siya before dun sa agency na pinagprosesan niya ng mga documents niya. Well, thank you so much kasi sa amin nagtiwala si Miss Nanette. At yun guys, kung kayo gusto nyo pumunta at mag-tourist visa dito sa UAE and kung meron na kayong employer na gusto mag-hire sa inyo from Philippines papunta dito sa UAE, kayang-kaya namin i-process yan in a legal way. At kapag legal yan, syempre, siguradong walang offload. So, kung gusto niyo magpa-process sa amin, message lang kayo sa amin sa WhatsApp and any of our social media accounts. At syempre, tutulungan namin kayo dyan. So, thank you so much for watching. Let's G!